Wala na po talagang lasa yung pagkain. Talagang lutong bahay or sa kalenderya. Hello guys, napakinggan nyo at napanood nyo yung intro natin na itong si ate ay talak na talak. Kaya namang magbibigay tayo ng video reaction dito kay ate kung saan nga nadismaya daw siya sa pagkain at lasa nitong Diwata Paris Overload. Kasi nga naman yung fried chicken daw ay lasang flour lang. Bakit ba naman magkano lang naman daw yung asin at paminta para naman sa ganun ay masarap. Kaya ito guys, panoorin nyo pa ulit. Kakain na kami, mas lalo kaming nawalan ng gana dahil dun sa nangyari. Wala na po talagang lasa yung pagkain. Yes, yung fried chicken. Guys, ano naman lang yung magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta, para lang magkalasa yung chicken. Magkano lang po yun, 'di ba? Doon naman, para naman sa worth it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours, 'di ba? Tapos titikman namin yung chicken na wala talagang lasa, guys. Mas masarap pa talaga yung lutong bahay or sa kalenderya. Ganun po, opo. Tapos yung kaldereta, oh, ayun po, Yun, mas maganda pa daw yung pagkain daw sa karinderya. Naku ate, ano ba yung ibig mong sabihin? Alam mo na ba naman ang pagkain nitong si Diwata ay mga street food lang. 'Di ba? Mas gusto mong pala yung sa karinderya, bakit hindi ka pumunta doon? Kasi nga daw sabi niya daw yung kaldereta daw na bagong menu ngayon nila Diwata ay lasang sunog. Ay, mas masarap pa daw yung pagkain sa karinderya. Naku ate, sana doon ka na lang kumain para hindi ka talak ng talak. At ito pa guys, napanood natin 'di ba? Kasi nga daw itong staff nga ni Diwata ay hindi daw maganda yung ugali. Kaya naman galit na galit si ate at umuusok yung kanyang bumbunan at nawalan siya ng gana dahil nga daw sa in-order nila na kulang yung bigay ng staff. Kasi nga yung mga pag mag-order ka doon ng pagkain, alimbawa Paris or ano pa dyan, merong papel na binibigay. May binibigay doon sa pagkain at may ibibigay ka doon na papel dito sa soft drinks para naman hindi maghalo-halo. Yung sa kanila daw ay naibigay lahat yon at nagreklamo sila. Kaya naman pinagsabihan daw sila na sinungaling nang dahil daw yun. Kaya ito guys, panoorin natin. hindi na yan, sinungaling kayo. Like, dahil sa 100 pesos, mandadaya yung mga tao, pumila doon ng 1 to 2 hours, mandadaya yung tao para lang sa 100 pesos. At hindi yun maganda. And doon sa kahapon, hindi lang ako yung nagreklamo, hindi lang kami, but meron pang isang nagreklamo doon dahil din sa stub nila. So, imagine niyo kung araw-araw may nagreklamo ganun, masisira syempre yung business ni Diwata, yung review sa kanya. So, mas maganda na ayusin. O, diba guys, dahil lang doon nga ay talak ng talak si ate at nawalan daw siya ng gana kasi nga 1 to 2 hours daw yung pila nila at galing pa daw sila sa Las Piñas. Tapos, pagsabihan pa daw sila na sinungaling ng staff nitong si Diwata. Diba? Kasi siyempre naman, sino ba kasalanan yon, diba? Kasalanan nila kung bakit binigay lahat nila yung papel at hindi nila binilang yung pagkain na in-order nila. Ngayon, sasabihin nila na kasalanan ng staff, na bad attitude ang staff. At sabi pa nga ni ate, ay meron pa daw isa na nagreklamo doon. Meron na nga tayong narinig na yung mga staff nga, yung ilan sa mga staff ni Diwata ay hindi daw maganda yung ugali. Pero gaya dito kay ate na sinabihan daw sila na sinungaling kung kaya't mas lalo silang nawalan ng gana. At ito namang si ate, bakit pasabihin mo na hindi niya daw nire-recommend sa iba ang pagkain daw ni Diwata kasi nga wala daw lasa. Gumagawa lang daw siya ng honest review dito sa pagkain ni Diwata. At syempre man, o nga naman, sampalagyan natin si ate na lahat tayo ay may kanya-kanyang panlasa at yun nga ang na-experience niya. Yun ang nararamdaman niya. Pero yung sabihin niya na hindi niya ma-recommend
at sabihin niya na once kayo ay may balak na kumain dito nga sa Diwata Pares ay wag daw kayo mag-assume na masarap yung pagkain, di ba? Wag tayong ganon. Bakit sisiraan mo pa yung pagkain ng or negosyo ng isang tao? Okay naman yung sabi niya na sana daw itag dito kay Diwata para nga daw malaman niya at makita niya para naman ma-improve niya yung mga pagkain. Pero hindi ganun eh. Okay na sana yun, pero yung sabihin mo nga, hindi mo ma-recommend yung pagkain ni Diwata sa iba at yung kakain doon ay wag mag-expect. 'Di ba? Nawala sila ng gana dahil nga sa pag-uugali, hindi yung maganda. Kaya nga nang sabi ni Diwata, uulit-ulitin ko, kung ayaw nyo ng pagkain niya, hindi kayo pinipilit. Hindi, huwag kayong bumalik, huwag kayong talak ng talak or tahol ng tahol sa social media. Kasi nga kumain na kayo eh. Kumain kayo, 'di ba? Maghanap kayo ng kakainan nyo na doon patok sa panlasa nyo. Huwag nyong siraan yung negosyo ng isang tao na hindi naman kayo inaano. Sa halaga ng 100 pesos, saan ka pa makakakuha ng only rice, only sabaw at only soft drink? Sa panahon ngayon, 'di ba? Napakahirap ng buhay. Pero yun nga, hindi lahat ng tao ay ma-please nga o hindi naman lahat ng tao ay pari-pareho nga ang panlasa. Pero wag naman sana ang gano'n na siraan nyo pa yung tao. Kung ayaw nyo ng pagkain ng tao ay wag na lang kayong magsabi ng kung ano. Kasi nga ngayon guys, marami talaga ang naninira dito kay Diwata. Alam naman natin na biglang nagsikat o sumikat nga itong si Diwata at maraming mga vloggers at mga tao talaga sa iba't ibang lugar na dinarayo pa ang Diwata Pares para matikman ang kanyang pagkain. Kaya hindi malayo na marami ang maninira dito kay Diwata. Kaya sana ay wag na tayong manira dito kay Diwata kasi nga naghahanap buhay lang yung tao para naman makatulong sa kanyang pamilya, 'di ba? Mas maganda nga na yung trabaho nitong si Diwata. At ito yung mga nagrereklamo na mas maganda pa yung pagkain sa iba ay hindi naman kayo pinipilit nga ni Diwata. Doon kayo kumain at wag na kayong manira ng tao.